Hinamak na manugang. Kabanata 381 Mom, I don't want a divorce, matigas na sabi ni Jane Lewis at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatingin sa lalaking kulay abo. Ito ang Yan Capital, hindi ako naniniwala na walang pakialam dito kung matalo mo ang isang tao sa sikat ng araw. Kahit ang Emperor ay hindi ka mailigtas, sumigaw si Hui Ziyi, atake. Boom, boom, maririnig ang tunog ng maayos na mga yapak. Kasunod ng mga yapak, isang malaking grupo ng mga maskuladong lalaki na nakasuot ng itim na combat suit ang lumitaw sa gilid ng kalsada at mabilis na tumakbo sa pasukan ng Villa. Ang grupong ito ng malalakas na lalaki ay may higit sa 60 tao, pagkatayo ay agad silang kumalat at sanay na sanay ang kanilang mga galaw. Wala pang ilang segundo, napalibutan na nila si Alex Dixon. Heavens, sino ang nasaktan nila? Sa sobrang takot ni Helena ay muntik na siyang mawala ng malay. Ang isang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family ay nanginginig din sa takot. Masyadong nakakatakot, ano ang pagkakakilanlan ng lalaking ito na kulay abong angkop, upang matawagan ang napakaraming tao. Pinukaw siya ni Alex Dixon, ngayon, tiyak na mamamatay siya o mapilayan. Naninigas ang mukha ng lalaki na angkop na kulay abo, at nagtatakang tumingin sa grupong ito ng mga hindi inanyayahang panauhin. Magalang na ibinaba ng isa sa strongman in black ang kanyang ulo kay Alex Dixon at nagtanong, Young Master Dixon, gusto mo bang kumilos? Niyakap ni Alex Dixon ang takot na si Jane Lewis at malamig na tumango. Agad namang gumawa ng gesture si strongman in black. Tulad ng isang agila na nanghuhuli ng manok, sa isang kisap mata. Ang mga bodyguard na nakapalibot kay Alex Dixon ay lahat ay itinapon sa lupa na parang kahoy na istaka. Nakakamangha ang isang grupo ng strongman in black na lumaban, ang pakikitungo sa mga taong ito ay parang pagkurot ng mga sisiw, walang hirap at walang hirap. Natigilan ang lalaking gray na suit, ang kanyang bibig ay kalahating nakabuka, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Paano ito naging posible? Ano ang pinagmula ng grupong ito ng mga tao? Kahit nasa Yan Capital ang bodyguard ko, outstanding pa rin ang lakas niya. Talagang natalo siya ng ganun-ganun lang na walang kakayahang lumaban. Gulat na gulat pa rin si Jane Lewis habang umuungol, Hobby, andito ba sila para tulungan ka? Mahinang sinabi ni Alex Dixon, tinawagan ko sila para tumulong. Ito ang mga martial guard ng Dixon family, kakatawag lang niya. Hiniling niya sa mga martial guard na magpadala ng ilang tao. Sa 20 higit na bodyguard na ito, ang sinumang random na tao mula sa Dixon family's martial guards ay madaling matatalo. Yumuko si strongman in black sa kanya, pagkatapos ay mabilis na umatras kasama ang kanyang mga tauhan, naiwan lamang ang 4 o 5 blackman na nakabantay sa malayo. Pagkasabi nun ay winagayway niya ang kamay niya. Mabilis na dumating at umalis ang grupong ito ng mga tao. Natakot ang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu nang makita nila ito, hanggang sa nakaalis na ang halos lahat ng blackman, may mga hindi pa rin bumabalik sa katinoan. Sa wakas ay lumitaw ang takot sa mukha ng lalaking gray na nababagay, patuloy ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib habang nakatingin sa mga bodyguard na nasa lupa. Wala pang ilang segundo ay bumagsak na ang lahat ng bodyguard niya sa lupa. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, tiyak na hindi siya maniniwala na mayroon talagang nakakatakot na kalaban. Kahit na nasa ibang bansa siya, hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na grupo ng mga tao. Inangat ni Alex Dixon ang ulo niya at malamig na sinabi, ayaw mo bang makipag-away, maghihintay ako. Namutla ang mukha ng lalaking nababagay na kulay abo, 2 beses gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya gumawa ng kahit isang ingay, gayunpaman, mas matindi ang galit sa kanyang mga mata. Naramdaman din ni Alex Dixon na kakaiba ito, parang wala siyang kinalaman sa kanya, bakit galit na galit sa kanya ang kabilang partido. Sa sandaling ito, nagdala ang manager ng ari-arian ng ilang tao at tumakbo habang hinihingal. Habang tumatakbo, sumigaw siya, sino ang tumawag para sabihing may nanggugulo? Agad na sumigaw ang babaeng nasa katanghaliang gulang,
itong grupo ng mga mahihirap ang pumunta sa aking bahay para manggulo, palayasin sila. Tatawag pa lang sana ng tulong ang property manager nang bigla itong tumingala at nakita si Alex Dixon, agad na palitan ng gulat at takot ang ekspresyon niya. Hindi niya pinansin ang medyo may edad na babae at naglakad sa harap ni Alex Dixon, nakayuko at nakangiti. "Young Master Dixon, kailan ka bumalik sa Yan Capital?" Siya ang manager, kaya kilala niya ang tunay na may-ari ng mansyon na ito. Nanlaki ang mga mata ng ginang sa gulat at napasigaw. "Nagkakamali ka ba? Ang anak kong si Luyang Gayo, ang tunay na may-ari ng mansyon na ito." Inip na inilabas ng manager ang rehistro ng sambahayan at ibinigay ito sa kanya, at sinabing, "Idilat mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw, sino ang iyong anak." Lahat ng mga kabahayan dito ay walang sinumang may apelyidong Lu. Natigilan din si Helena. Bigla siyang sumugod para agawin ang rehistro at sinulyapan ito. Agad na bamuka ang bibig niya. Alex Dixon ba talaga ang mga kabahayan? Ano? Parang nataman si Shu Fugi sa ulo. Mabilis na umungol ang kanyang ilong, naglakad siya pasulong at tumingin. Natigilan siya. Iniangat ni Zhang Faang ang kanyang ulo upang tingnan, nanlamig ang buong katawan niya. Isang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu ang sumugod at pinalibutan si Helena. Ang pangalan ng may-ari ng residential area ay nakasulat sa kolum, Alex Dixon. Bamuka ang bibig ni Helena at tumingin sa rehistro. Biglang tuwang-tuwa siyang sumigaw, "Villa talaga ng manugang ko, ha 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 ha." Para siyang nabaliw, ibinuka niya ang kanyang bibig at tumawa ng malakas. Ang kanyang ekspresyon ay walang katumbas na pagkasabik. Ang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family ay nagtinginan sa isa't isa nang may pagkadismaya. Sa isang kisap mata, nabawi nila ang kanilang mga sentido at agad na sinimulan siyang purihin. "Helena, I told you that you are blessed, nakahanap ka ng ganoong kakayahan na manugang, ikakasal na talaga ng maayos ang anak mo. Marunong talaga kumita ng pera ang manugang mo. Tulungan mo naman akong magtanong sa manugang mo, may mga kapatid pa ba ang pamilya niya? May anak ako na hindi pa nag-aasawa. Ang swerte talaga ng anak mo, kahit na magpakasal siya sa ganoong kagaling na asawa, hindi niya ito mahahanap kahit gumamit pa siya ng parol." Ang grupo ng mga kamag-anak na kanina lang naging malupit kay Alex Dixon ay biglang nagbago ng ugali at sunod-sunod na pinuri. Hindi napigilan ni Alex Dixon na mapabuntong hininga. Napakahusay ng salamangka ng pera, at higit nitong maranasan ang kalikasan ng tao. Tuwang-tuwa si Helena na muntik na siyang umakyat sa langit, nanginginig ang mga kamay niyang nakahawak sa register. Wala siyang pakialam na namamaga pa rin ang mukha niya. Dali-dali niyang nilapitan ang mga tao at sinabi kay Alex Dixon na may papuri sa mukha, "Anak, saan mo nakuha ang bahay na ito? Nabili mo ba talaga? Magkano ang halaga?" Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at umiling, "Hindi ko alam kung magkano ang nagastos ko. Anyway, ibang tao ang bumili nito para sa akin. Ito ang regalo sa kaarawan na binili ni Little Tita para sa kanya noon. Paano niya malalaman kung magkano ang halaga nito?" Si Tita Zhang Faang ay nagalit at nagseselos, sa sobrang inggit niya ay naging berde ang kanyang mga mata. Maasim na sabi niya, "Ay, oh, ibang tao ang nagbigay nito sa akin, parang sa tingin mo ay gumawa ng pangalan ang panloloko. Bakit napakaswerte ng panlolokong ito, malinaw na basura siya. Ngunit napakaraming mayayaman ang nag-aaway para bigyan siya ng villa." Nanigas ang mukha ni Helena, naririnig niya ang panunuya ni Zhang Faang kay Alex Dixon at nakaramdam siya ng pagkadismaya. Kung tutuusin, ang panloloko ay isang mababang propesyon sa kanilang mga mata. Sa pamamagitan lamang ng pagiging boss, manager, o opisyal, magustuhan siya ng pamilya Shu. Isang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu ang nagpakita rin ng panghahamak sa kanilang mga mukha, ngunit masakit pa rin ang kanilang mga puso. Ang isang panloloko ay maaaring kumita kaya karaming pera kahit hindi siya gumawa ng maayos na trabaho. Nagtrabaho sila ng husto kaya hindi nila kayang bumili ng bahay sa Yan Capital. Gayunpaman, kahit na ang mga kamag-anak ng Shu family ay minamaliit si Alex Dixon, sila ay naiinggit pa rin. May nagtanong pa kay Alex Dixon na may nakakalokong ngiti,
tinanong nila siya kung tatanggap siya ng sinumang alagad, at gusto rin nilang kumita ang kanyang anak na kasama niya. Hindi nakaimik si Alex Dixon, ilang beses pa lang niyang nakita ang feng shui sa Jinling, at binigyan siya ng Chin family at Wang family ng 2 luxury car sa high-profile na paraan, na pagpasyahan na ng kanyang biyenan at pamilya na siya ay panloloko. Galit na galit ang mayabang na nasa katanghaliang gulang na marangal na babae kaya naging berde ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Lu Yangyu nang may pag-aalala, "Di ba sayo ang mansyon na ito? Anong nangyayari?" Kabanata 382. Hindi inaasahan ni Lu Yangyu na si Alex Dixon ang may-ari. Awkward niyang sinabi, "Nay, may kaibigan akong pinatira sa villa na ito, akala ko sa kaibigan ko yun. Bakit hindi mo sinabi kanina?" Galit na galit ang medyo may edad na babae kaya namula ang mukha. Kakalipat lang niya kahapon, at sobrang saya niya na akala niya nakabili ng villa ang anak niya. She didn't expect na after so long, hiniram talaga ng ibang tao ang villa. Malamig na itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nagtanong, "Sino ang nagsabing lumipat ka?" Binigyan siya ni Lu Yangyu ng masamang tingin at malamig at mayabang na sinabi, "Hindi ka karapat-dapat na malaman." Kanina lang takot na takot si Helena, pero ngayon bigla siyang naging mayabang, sumugod siya ng may mabangis na tingin at sinampal ang mukha ni Lu Yangyu, nagmura siya ng malakas, "Little brat, you live in my villa, and your mouth hard." Lumuhad ang nanay mo at aminin ang pagkakamali niya, kung hindi, huhulihin ko kayong lahat. Mabangong babae, bago pa matapos ni Lu Yangyu ang kanyang mga salita, sinampal siya muli ni Helena. Siya ay marahas na itinapon ang sarili sa kanya at sinimulan siyang punitin. Si Helena ang tipong nambubuli sa mahihina at natatakot sa malalakas. Kapag nakilala niya ang malakas, siya ay mahina, at kapag nakilala niya ang mahina, siya ay magiging malakas. Ngayong nasa likuran na niya si Alex Dixon, sumabog agad ang lakas ng pakikipaglaban ni Helena. Hinawakan niya si Lu Yangyu at baliw na binugbog. Kinailan niya ang buhok nito at patuloy na sinasampal siya ng 7 o 8 beses sa isang hininga. Si Lu Yangyu ay talagang binugbog niya hanggang sa wala na siyang lakas para lumaban, patuloy siyang umiiyak sa sakit. Si Alex Dixon ay walang kam-alay-malay na humakbang palayo upang maiwasang masaktan ng kanyang baliw na biyenan. Hanggat may kinalaman sa pera, siguradong top-notch ang kakayahan ni Helena sa pakikipaglaban. Nakita ng nasa katanghaliang gulang na marangal na ginang ang kanyang anak na binugbog at nagmamadaling humakbang pasulong upang pigilan ito. Isang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family ang sumugod na may tunog na ho, binubugbog at sinipa siya. Kanina lang, naging duwag sila na parang aso, ngayong nagkaroon na sila ng pagkakataong ilabas ang kanilang galit, natural na gusto nilang baliktaran. Mayroon pang ang 2 shrew na pinunit ang damit ng middle-aged na ginang at sinampal ng baliw. Magulo ang buhok ng medyo may edad na, wala na sa kanya ang mayabang na tingin kanina, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mukha ay hindi na bakat. Napailing si Alex Dixon nang makita niya ito, talagang karapat-dapat itong maging maternal family ni Helena, ang lakas ng labanan ng grupong ito ng mga kamag-anak ay kapantay ng kay Helena. Gaya ng inaasahan, hindi sila isang pamilya, hindi sila pumasok sa iisang pamilya. Binugbog ang 2 mag-ina hanggang sa wala na silang lakas na lumaban, bumagsak sila sa lupa at walang tigil na umiyak. Lumingon si Alex Dixon at sinabi sa manager ng ari-arian, paano sila nakapasok. Sumakit ang ulo ng property manager, maingat niyang sinabi, 2 araw na ang nakalipas, may tumawag sa bahay mo at hiniling na lumipat sila, kakalipat lang nila kahapon. Bahay ko, nanlamig ang mukha ni Alex Dixon, nag-isip siya sandali at sinabing, itapon mo ang mga gamit nila. Yes, mabilis na pinisil ng property manager ang isang nakakabigay ng ngiti at mabilis na inutusan ang mga bodyguard na ilipat ang mga gamit. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ang pamilyang Dixon talaga ang nagpapahintulot kay Lu Yangyu na lumipat, hindi kaya nagsimulang kontrolin ng maliit na tiyahin ang kanyang mga ari-arian upang payag ang bumalik siya sa pamilya Dixon. Ngunit ito ay kanyang hula lamang,
Ngayong hindi na maabot ang telepono ng munting tiyahin, pansamantalang napigilan ni Alex Dixon ang kanyang pag-iisip. Marahas na binugbog ng pamilya Shu ang mag-ina ng pamilya Lu hanggang sa sila ay parang mga patay na aso, na nakahandusay sa lupa. Itinapon na ng property manager ang lahat ng gamit ng Lu family sa labas. Pinaharurot pa niya ang isang truck at kinaladkad ang mga ito kasama ang kanilang mga gamit patungo sa tambakan ng basura. Puno ng saya si Helena, buong pagmamalaki niyang pinamunuan ang isang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu at nagmamayabang sa villa upang tingnan. Pinapasok ni Alex Dixon si Jane Lewis para samahan siya, ngunit wala siya sa mood na sundan siya, bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Lu Yanggyo, bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Parang narinig na niya ito somewhere before. Isa pa, bakit kinaiinisan siya ng lalaking ito na may apelyidong Lu nang makita niya siya? Parang hinukay niya ang libingan ng mga ninuno ng kanyang pamilya. Natatakot ako na ang lahat ng mga tanong na ito ay masasagot lamang pagkatapos kong makalusot sa Little Tita. Nag-isip sandali si Alex Dixon at tinawagan si Meng Nooran. Si Meng Nooran ay nasa National Clinic. Nang matanggap niya ang tawag ni Alex Dixon, masayang nagtanong siya kaagad, "Kuya Alex, ano ang problema?" "Nooran, tulungan mo akong magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Lu Yanggyo sa National Clinic." Nagulat na sabi ni Meng Nooran, "Kuya Alex, kahit alam mo ang tungkol sa kanya." "Ano?" Kumunat ang noo ni Alex Dixon, ngumiti si Meng Nooran. Siya ay isang espesyal na inimbitahang eksperto mula sa aming National Clinic, nag-aral siya sa Standard University sa ibang bansa at nagtrabaho sa nangungunang institusyong medikal na pananaliksik sa ibang bansa. Dalubhasa siya sa medisina. Siya ay isang talento na pinamamahalaang dalhin ng aming creator ng napakahirap. Nagulat si Alex Dixon. Siya ay isang taong inimbitahan ni Jiang Shuaimeng, kailangan ba ng National Clinic na kumuha ng eksperto? Hindi siya inimbitahan ni Creator Jiang na magpatingin sa doktor, ngunit para hilingin sa kanya na gumawa ng gamot. Si Lu Yanggyo ay dalubhasa sa medisina, at siya ay malayong kamag-anak din ng Deputy Director na si Lu Hongjian, kaya inimbitahan niya siya rito. Kamag-anak ba niya si Lu Hongjian? Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Si Deputy Director Lu ay isang matuwid na tao, paano siya magkakaroon ng walang kwentang kamag-anak? Napabuntong hininga si Meng Nooran at sinabing, "Sa totoo lang, sinabi ni Deputy Director Lu na malayong tiyuhin yon ni Lu Yanggyo." Sa katunayan, hindi maganda ang relasyon ng dalawa, hindi sila nag-interact sa loob ng maraming taon. Nabalitaan ko na naramdaman ni Deputy Director Lu na ang relasyon ni Lu Yanggyo, masama ang ugali ng pamilya. Bukod pa rito, si Lu Yanggyo ay mayroon ding isang mayamang babae sa ibang bansa. Kaya mahigpit niyang tinutulan ang pagpasok sa National Clinic, ngunit isa siyang talento na dinala ni Creator Jiang. Wala sa posisyon si Deputy Director Lu na magsabi ng marami, kaya siya dumating. Tanong ni Alex Dixon, "Ano pa? Kakabalik lang ni Lu Yanggyo galing abroad, at marami na akong alam, pero balita ko napakagaling niya sa medisina, at nanalo siya ng ilang award sa ibang bansa, kahit si Deputy Director Lu ay ayaw sa kanya. Pero inaamin din niya ang kanyang mga nagawa sa gamot," sabi ni Alex Dixon. "Okay, sabihin mo sa akin kung mayroon kang anumang balita," sabi ni Wang Yao. Binaba ni Alex Dixon ang telepono pagkatapos sabihin yun. Kumunat ang noo niya at inisip ang balitang nakuha niya kay Meng Nooran. Gayunpaman, batay sa impormasyong ito, hindi pa rin niya alam kung bakit kinasusuklaman siya ni Lu Yanggyo. Hindi kaya nawalan siya ng mahalagang bagay. Mula sa mansyon, may mga alon ng nagulat na sigaw mula sa mga kamag-anak ng Shu family, parang sobrang satisfied sila sa tour. Ayaw talagang makihalubilo ni Alex Dixon sa mga kamag-anak nitong Shu family, tumalikod siya at naglakad pabalik sa mansyon. Ang truck ay nagmaneho patungo sa basurahan sa labas ng lungsod, at sa isang putok, ibinuhos nito ang lahat ng nasa lalagyan pababa. Halos malunod si Lu Yanggyo sa tambak ng basura. Pilit siyang gumapang palabas sa tambak ng basura. Ang puting Amerikana sa kanyang katawan ay matagal nang napuno ng mga mantsa. Napakarumi na hindi makita ang kulay. Umaamoy ang buong tambakan ng basura,
at umaagos ang dumi sa kung saan-saan. Ang kanyang buong katawan ay mabaho, at ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay wala na ang hitsura ng isang marangal na babae. Umupo siya sa ibabaw ng basurahan at sumigaw ng malakas, umiiyak siya habang pinapagalitan si Lu Yangyu sa pagiging inutil. Kinagat ni Lu Yangyu ang kanyang mga ngipin, naglabas ng telepono, at nag-dial ng numero. 2 beses tumunog ang telepono at nakakonekta. Mula sa kabilang dulo ay may boses na babae na tila hindi pa nagigising, hindi nasisiyahang nagtatanong. Anong problema? Agad na binago ni Lu Yangyu ang kanyang ekspresyon at magalang na sinabi sa kanya ang nangyari. Nang matapos siya ay nagmamakaawa siya sa mahabang mukha, Miss Dixon, pinalipat mo ako sa villa na ito, pero hindi lang ako pinalayas ni Alex Dixon, sinaktan pa niya ang nanay ko at sinabing sa kanya ang villa, at ito pa sinabi niya na hindi kada karapat-dapat na manirahan dito, wala ka man lang karapatang dalhin ang kanyang sapatos, nararapat ka lang na lumuhad sa kanyang paanan. Natahimik sandali ang telepono, at biglang naging malamig ang boses ng babae, hehe, talagang naglakas loob siyang bumalik sa Yan Capital, tsaka sinabi niya talaga yon. Kabanata 383 Oo, kinagat ni Lu Yangyu ang kanyang mga ngipin, sabi din niya basta babalik siya, kailangan mong mawala, kung gusto kanyang lumuhad, lumuhad ka, kung gusto kanyang tumayo, tumayo ka, hindi ka man kasing galing ng aso niya. Bago pa man siya makatapos magsalita ay biglang saway sa kanya ng boses babae sa kabilang linya, impudent, sino ba siya sa tingin niya, may karapatan din siyang pag-alitan ako. Miss Dixon, huminahon ka, lihim na natuwa si Lu Yangyu. Kahit na hindi pa sinabi ni Alex Dixon ang mga salitang yon, kailangan lang niyang galitin ang babaeng ito. Natahimik ng ilang segundo ang boses ng babae, tapos malamig niyang sinabi, naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang maging mayabang, maglilipat muna ako ng 1,000,000 sa iyo, humanap ka ng tirahan. Salamat Miss Dixon. Ibinaba ni Lu Yangyu ang telepono na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Hindi malalayo sa kamatayan si Alex Dixon kung sinaktan niya ang babaeng ito. Ang kanyang ama at nakababatang kapatid, si Lu Yongfeng, ay pumunta sa Jinling. Ngunit sila ay ikinulong ng lalaking ito na nagngangalang Dixon at nabangkarote na rin ang pamilya Lu. Si Alex Dixon ang sinumpaang kaaway ng Lu family. Nilapitan niya ang mga tao ng Dixon family dahil gusto niyang maghiganti. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong maghiganti sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal si Alex Dixon sa villa bago niya narinig ang ingay sa labas. Bumalik ang kanyang biyenan pagkatapos magpakitang gilas. Habang nag-flash sa kanyang isipan ang ideyang ito, nakita ni Alex Dixon si Helena na masayang pumasok. Mabilis siyang umupo ng tuwid at kinuha ang tasa. Anak, gusto mong uminom ng tubig? Tumingala si Helena at agad na naglakad paarap na nakangiti. Inabot niya ang tasa sa kamay niya. Anak, maupo ka, babuhusan ka ni nanay ng tubig. Laking gulat ni Alex Dixon na naging manhid ang kanyang anit, mabilis niyang kinuha ang baso ng tubig at nagmamadaling sinabi, Ma, ako na mismo ang magbubuhos. Mas gugustuhin niyang pag-alitan siya ni Helena dahil sa tuwing sinusubukang pasayahin siya ng kanyang biyenan ay hindi ito makakabuti. Tamang-tama, dumating ang susunod na pangungusap ni Helena. Anak, napagpasyahan kong lumipat sa malaking villa na yun kasama ang iyong ama, isulat ang aking pangalan sa villa. Mula ngayon, pagdating ko sa Yan Capital kasama ang iyong ama, doon na ako titira. Napasinghap si Alex Dixon sa kanyang puso. Nahulaan na niya na may masamang mangyayari. Kung kaya niyang pangasiwaan ang mansyon na yun, wala siyang balak na patuloyin si Helena doon. Gayunpaman, ang villa na yun ay regalo ng kanyang tiyahin, ngayong hindi pa siya nakabalik sa pamilya Dixon, nasa kamay pa rin niya ang pagmamay-ari. Kinamumuhian ni Little Tia ang Lewis family sa simula, kung mananatili doon si Helena, hindi malalaman ni Little Tia kung gaano siya magiging galit. Baka direkta niyang kitilin ang buhay ni Helena. Walang magawang sabi ni Alex Dixon, Nay, wala ka bang matutuluyan?
Sabi ni Helena, mas maluho at bagay ang villa na yun para sa aking pagkakakilanlan, mabilis na palitan ang villa sa aking pangalan. Ito, natatakot akong hindi, umiling si Alex Dixon. Kahit gaano pa siya kabait sa kanyang asawa, imposibleng mapalitan niya ang kanyang bahay sa pangalan ng kanyang biyenan. Nagparaya siya kay Helena, ngunit ayaw niyang pahirapan siya ng kanyang asawa, hindi ibig sabihin na makikinig siya kay Helena, higit pa rito, ito ang Yan Capital, at ang kanyang teritoryo at namamahala. Nang marinig niyang hindi pumayag si Alex Dixon, she grabbed the cup and threw it on the table. Cursed, matagal ka nang kumakain at umiinom ng walang kabuluhan sa Shu family, hindi mo matitiis na bigyan ako ng bahay na matitirhan, paano ka na-recruit ng pamilya ko, isang walang galang na manugang. Tumangging sumuko si Alex Dixon, Nay, hindi ka nakatira sa Yan Capital, may villa din sa Jinling, tsaka may matitirhan ka ngayon. At wala kang pagkukulang, bakit ka kailangan bang tumira sa villa na yun? Anyway, gusto ko, nagsimulang gumawa ng eksena si Helena at mabangis na sinabi, kung hindi ka pumayag, hihilingin ko sa aking anak na hiwalayan ka. Your daughter won't listen to you, agad na sagot ni Alex Dixon. Anyway, mas gugustuhin pa niyang bugbugin ang asawa niya kesa makisama sa kanya, paano makakakilos si Helena sa ilang salita lang. Higit pa rito, pinagbantaan na siya ngayon ni Helena ng mga salitang divorce na ang anak na babae. Narinig niya hanggang kalyo ang tenga niya, sa oras na ito, si Jane Lewis ay nagkataon na humakbang sa sala. Agad na umakbay si Helena at humagulgol ng iyak, anak, hihiwalayan mo si Alex Dixon bukas, he was an ingrate, hindi man lang niya matiis na ibigay sa akin ang villa, how could he treat me as his mother, baka siya. Itinago ang villa para lamang suportahan si little brother mo sa hinaharap. Ma, stop messing around, pagod na rin sa kanya si Jane Lewis. Malungkot niyang sinabi, nagsusumikap si Alex para kumita ng pera ngayon, at nagdudulot ka ng gulo para sa kanya. Agad namang tumalon si Helena, anong kinikita niya, niloko niya itong dalawang villa. Tinulak siya ni Jane Lewis habang sinabing, sige, may itatanong ako kay Alex. Magpahinga ka muna. Nagpanggap si Helena na umiiyak habang sinusubukang makuha ang suporta ng kanyang anak. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay hindi magagalaw si Jane Lewis at diretsyong tinulak siya palabas ng pinto, pagkatapos ay isinara niya ang pinto at lumingon kay Alex Dixon. Natakot si Alex Dixon sa kanyang titig at hindi maiwasang magtanong, asawa, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Seryoso ang mukha ni Jane Lewis. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, Alex, napag-isipan ko na. Ang dalawang mansyon na ito ay hindi atin. Maaari mong ibalik ang mga ito. Bumalik, umatras sa villa, natigilan si Alex Dixon. Mataimtim na tumango si Jane Lewis. Oo, masyadong mahal ang dalawang villa na ito, tsaka hindi naman kami nakatira sa Yan Capital. Mas mabuting huwag na lang magtago ng mga ganitong makamundong ari-arian. Kanina lang niya ito naisip, ang halaga ng dalawang villa na ito ay lumampas lamang sa kanyang imahinasyon. Kung talagang aasa si Alex Dixon sa sarili niyang pagsusumikap, ayos lang kung kikita siya at binili niya ang mga ito. Pero, kailangan lang niyang umasa sa panloloko para may magbigay nito sa kanya. Ayos lang kung walang nangyari, pero kung may nangyari, hindi ba kailangang makulong si Alex Dixon? Habang iniisip ito ni Jane Lewis, lalo siyang nabigla. Sa wakas, nakapagdesisyon na siya. Hindi niya gusto ang ganitong uri ng hindi makatarungang pera. Hindi alam ni Alex Dixon kung tatawa o iiyak. He helplessly said, Wife, don't worry, wala talagang problema itong dalawang villa. Sa kanya ang mansyon na yun. Kahit na ang mansyon na ito ay ibinigay sa kanya ni Jiang Handong, ngunit sa yaman ng Jiang family, ito ay isang patak sa karagatan. Higit pa rito, nagtatrabaho siya ngayon kasama si Jiang Handong, at maaari siyang ituring na tagapagligtas ng industriya ng parmasyutiko ng Jiang, kapag ang gamot ay naging publiko sa hinaharap, ang mga kita na dadalhin ng Jiang family sa merkado ay mas mataas pa kaysa sa halaga ng villa na ito. I don't want it anyway. Sabi ni Jane Lewis at umupo sa tabi niya, mahinahon niyang sinabi,
Kapag naayos na ang mga usapin sa Yan Capital, mawawalan din ng laman ang 2 bilya na ito, ibalik mo sila. Kapag kumita na ang kumpanya ko sa hinaharap, makakaipon tayo ng pera at makabili ulit ng mga ito. Palibhas ay napapikit ng mahigpit sa malambot at flexible na katawan ng kanyang asawa, hindi napigilan ni Alex Dixon na lunukin ang kanyang lalamunan. Tila hindi ngayon ang oras para ipaalam sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang ari-arian. Wala lang siyang nagawa, sige, papakinggan kita. Katatapos lang niyang magsalita, biglang umalingaw mula sa labas ng pinto ang matinis na boses ni Helena. You can't retreat, this is my villa, I got this villa with my own ability, bakit ko ibabalik? Mom, paano ka nakikinig sa usapan ng iba? Sinapo ni Jane Lewis ang kanyang templo ng masakit ang ulo, wala talaga siyang imik. Buong lakas na sinara ni Helena ang pinto, nakaramdam ng inis sa kanyang puso. Jane, bakit ka tulala? Ang 2 bilya na ito ay nagkakahalaga ng kahit ilang daang milyon, hindi ako kikita ng ganyan karaming pera sa susunod kong buhay. Alex, huwag kang makinig sa kalokohan ng anak ko, ito, sa iyo ang villa, hindi mo na maibabalik. Nagpanik siya. Gusto niyang mag-eavesdrop sa gustong sabihin ng kanyang anak sa kanyang manugang. Ngunit hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga ganoong salita. Agad na natakot si Helena sa kanyang talino. Kabanata 384. Kung aalis tayo sa villa, not to mention the huge sum of money, nasabi na niya sa pamilya Shu na sa kanya ang 2 bilya na ito, paano siya magpapakitang gilas sa harap ng mga kamag-anak ng pamilya Shu sa hinaharap. Nay, alam ko na ang gagawin, walang magawang sabi ni Alex Dixon. Nakatayo lang si Jane Lewis at sinabing, pupunta ako at tutulungan si nanay pabalik sa silid. Kung ipagpapatuloy ni Helena ang pagsigaw ng ganito, baka marinig ito ng lahat ng tao sa kalsada, sa oras na yon, mawawalan siya ng mukha. Tumango si Alex Dixon, akmang lalabas na ng pinto si Jane Lewis. Biglang sumilay ang liwanag sa kanyang isipan at tumawag siya. Jane, naaalala mo pa ba si Lu Yongfeng? Naalala ko. Anong meron? Nagulat si Jane Lewis. Hindi ba siya napunta sa kulungan? Nabalitaan ko na siya ay nasentensyahan ng 37 taon sa bilangguan pagkatapos malaman ang maraming mga kriminal na record. Tinitigan siya ni Alex Dixon at nagtanong, kaklase ka ni Lu Yongfeng, tama ba? May mga kapatid ba ang pamilya niya? I am not sure, sandaling nag-isip si Jane Lewis pero umiling pa rin siya. Hindi siya tsismosang tao, higit pa rito, ang kanyang relasyon kay Lu Yongfeng sa paaralan ay limitado lamang sa mga ordinaryong kaklase, wala siyang panahon para bigyang pansin ang pamilya ng ibang tao. Tumango si Alex Dixon, naiintindihan ko, nang makitang mabilis na lumabas ng pinto si Jane Lewis. Nanlamig ang kanyang mga mata. Natatakot siya na ang Lu Yongyu na ito ay may hindi maihihiwalay na koneksyon sa Lu family. Nag-isip siya sandali at agad na tinawagan si Wang Lixiu. Ayo, Presidente Dixon. Si Wang Lizu ay nasa gitna ng sana na comfortable. Nang matanggap niya ang tawag ni Alex Dixon, dali-dali siyang gamulong pababa sa kama at yumuko. Anong mga tagubilin ang mayroon si Pangulong Dixon? Pumunta ka at mag-imbestiga. Anong mga kapatid ang mayroon si Lu Yongfeng sa bahay? Sige, susuriin namin kaagad. Nakahinga ng maluwag si Wang Lixiu. Ito ay hindi isang mahirap na bagay, kailangan lang niyang tawagan ang bureau. Pagkalipas ng 5 minuto, nakatanggap si Alex Dixon ng tugon mula kay Wang Lixiu, malamig ang kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan, si Lu Yongyu ay nakatatandang kapatid ni Lu Yongfeng, nag-aaral siya ng medisina sa ibang bansa. Matapos mabangkarote ang pamilya Lu, nagkaroon siya ng isang mayamang babae na nagtatrabaho sa kanya sa ibang bansa. Noon pa man ay palagi na itong nagtatrabaho para sa kanya. Hindi nakakagulat na tinitigan siya ni Lu Yongyu ng may galit. Kaya iyon ang dahilan, ngumiti ng masama si Alex Dixon. Pagkatapos ay tinawagan si Renan at hiniling sa kanya na magpadala ng ilang tao para subaybayan si Lu Yongyu. Ang isang Lu Yongyu lamang ay walang pinagkaiba sa isang pulgas sa kanyang mga mata. Maaari niyang year-okan ang pamilya Lu sa ilalim ng kanyang mga paa,
at maaari rin niyang patayin si Lu Yanggeo. Ang dahilan kung bakit niya pinananatiling buhay si Lu Yanggeo ay dahil gusto niyang makita kung anong uri ng mga tao ang nakikipag-ugnayan sa kanya ng pamilya Dixon. Ang lakas ng loob niyang manirahan sa kanyang villa nang walang pahintulot. Sa gabi, bumalik si Meng Nooran mula sa National Clinic. Pagdating niya sa bahay, dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Alex Dixon. Kuya Alex, nagtanong-tanong ako, ang kapatid ni Lu Yanggeo ay nakulong sa Jinling dahil sa paggawa ng mga krimen, at ang kanyang ama ay nakulong din. Siya ay mukhang balisa at hindi mapalagay habang nakatingin kay Alex Dixon, may gusto siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Nang makita ni Alex Dixon ang kanyang nag-aalalang hitsura, naantig siya sa kanyang puso, mahina siyang tumango at sinabing, "Tama, ang usapin ng Lu family ay talagang may kaugnayan sa akin." Nagulat si Meng Nooran at bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay, hinaplos niya ang kanyang mga kamay at sinabing, bumalik si Lu Yanggeo sa bansa sa pagkakataong ito dahil gusto niyang ibagsak ang kaso para sa pamilya Lu. Tumatakbo siya at gustong gumamit ng ilang espesyal na paraan para mapalaya ang kanyang ama. Nagkibit balikat si Alex Dixon at ngumiti, "Huwag kang mag-alala. Kahit anong paraan ang gamitin niya, hindi makakalabas ang mga tao ng Lu family." Nang makita kung gaano siya tiwala, naibsan ang pag-aalala ni Meng Nooran, nakahinga siya ng maluwag at tumango, "Sila lang ang sisihin ng Lu family." Narinig ko mula kay Deputy Chief Lu na matagal na siyang nawalan ng kontak sa pamilya ni Lu Yanggeo dahil hindi siya sanay sa ginawa ng Lu family. Gayunpaman, ngayong nabalitaan ni Lu Yanggeo na mayroon siyang isang backer, dapat kang mag-ingat sa Yan Capital. Bahagyang tumango si Alex Dixon sa kanyang ulo, at bahagyang nanlamig ang kanyang mga mata. Hindi ba taga Dixon family ang backer ni Lu Yanggeo na ito? Sino nga ba ang may napakalaking kapangyarihan na nagbigay daan sa kanya na pakilyusan ang mga ari-arian ng pamilya Dixon? Noong una ay inakala niyang si Little Tita Dixon Shenlan yon, ngunit pagkatapos pag-isipan nito ng mabuti, naramdaman niyang imposible yon. Dahil kahit mayabang ang Little Tita, kinasusuklaman niya ang kasamaan pati na rin ang puot, imposible lang para sa kanya na maugnay sa isang kasuklam-suklam na tao tulad ni Lu Yanggeo. Kung ang saklaw ay lumiit, pagkatapos ay magkakaroon lamang ng isang layunin. Ito ay ang pamilya Dixon na nasa ibang bansa pa rin. Habang nag-iisip pa lang ay bigla niyang naamoy ang bango ng pagkain. Bumalik sa katinoan si Alex Dixon at nagulat siya nang makita si Meng Nooran na may hawak na balde ng thermos at iniabot ito na may pulang mukha. Elder Brother Alex, ito ay isang mangkok ng medicinal cuisine na sopas na ginawa ko sa National Clinic ngayon, subukan ito. Salamat, natigilan sandali si Alex Dixon at agad itong kinuha. Mainit pa rin ang medicinal cuisine na sopas sa insulation bucket, ang panggamot na halimuyak ay sinalakay ang mga butas ng ilong, isang tingin at isa ay maaaring sabihin na ang may-ari ay nilaga ito na may mahusay na pag-aalaga. Inaasahan siyang tiningnan ni Meng Nooran, kumislap-kurap at kumikislap ang matubig niyang matingkad na mga mata habang nag-aalalang nagtanong, "Okay naman ang lasa, di ba?" Si Alex Dixon ay uminom ng isang subo at desididong sinabi, "Ang sarap." Isang bakas ng pananabik ang bumungad sa magandang mukha ni Meng Nooran sa isang iglap, sabi niya na may pulang mukha, "Pagkatapos ay gagawa pa ako ng marami para makakain mo sa hinaharap." Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at tumakbo. Teka, kumunat ang noo ni Alex Dixon, gusto niya itong pigilan ngunit huli na ang lahat. Kumunat ang noo niya at tumingin sa insulation bucket sa kamay niya, umiling siya nang walang magawa. Nakakaawa ang background ng pamilya ni Meng Nooran at nakita siya ni Tia Li Weisbing bilang kanyang biological na anak, siya rin ang nag-alaga sa kanya bilang kanyang nakababatang kapatid. Tungkol sa mga ikinilos ni Meng Nooran, naramdaman ni Alex Dixon na kulang siya sa pangangalaga sa mundong ito, kaya itinuring lamang siya ni Meng Nooran bilang miyembro ng pamilya. Ito ay pagmamahal lamang ng magkapatid. Sa National Clinic, si Lu Yanggeo, na nakasuot ng well-plancha na suit, ay pumasok sa opisina ng direktor na si Jiang Shuaimeng. Si Jiang Shuaimeng ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa,
nakikipag-usap sa dalawang TCM na doktor. Nang makita siyang pumasok ay ikinaway niya ang kanyang kamay para palabasin silang dalawa. Tumingala siya at nakangiting sinabi, Dr. Lu, hiniling ko sa iyo na pag-aralan ang race eta ng repairing ointments, may nakita ka bang pahiwatig? Naging abala ako sa paglipat nitong 2 araw, kaya wala akong oras sa ngayon. Habang nagsasalita si Lu Yanggeo, bakas ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Jiang Shuaimang ay natigilan at mabilis na nagkunwaring nag-aalala. What's wrong? Hindi ba inayos ng mga kaibigan mo sa abroad na manatili ka sa Yan Capital Villa? Nang banggitin ang bagay na ito, biglang nagalit si Lu Yanggeo mula sa kaibuturan ng kanyang puso, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, lumapit nga ako, ngunit hindi ko akalain na ang isang grupo ng mga mahihirap na tao na nagdulot ng kaguluhan ay hahabulin ako at ang aking ina sa labas ng villa. Ilang araw na ang nakalipas, binugbog siya ng kanyang ina at isang grupo ng mga kamag-anak mula sa Shu family, inihagis pa siya sa isang truck at kinaladkad sa tambakan ng basura sa labas ng lungsod. Naalala na naman niya ang utang na ito, kailangan lang niyang hintayin na bumalik si Reliance at agad na pagbayaran ang utang ng dugo kay Dixon. Nagulat si Jiang Shuaimang at mabilis na galit na sinabi, sino ba ang nangangahas na maging bastos kay Dr. Lu? Sabihin mo sa akin, tutulungan kitang makamit ang hustisya. Creator Jiang, salamat sa iyong mabuting hangarin, mabilis na sinabi ni Lu Yanggeo, abala ka sa lahat ng uri ng mga bagay, ako mismo ang hahawak sa maliliit na bagay na ito. Gayunpaman, mayroong isang mahirap na lalaki na tinatawag na Alex Dixon sa kanila, ako hindi mo siya pababayaan. Nang marinig niya ang 3 salitang Alex Dixon, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Jiang Shuaimang, gulat at galit niyang tinitigan si Lu Yanggeo. Nakita din ni Lu Yanggeo ang ekspresyon ni Jiang Shuaimang, natigilan siya sandali at nagtanong, Creator Jiang, bakit kilala mo itong Alex? Kabanata 385 o, natigilan sandali si Jiang Shuaimang at agad na tinakpan ang kanyang ngiti, naku, narinig ko na kanina, ang lalaking ito na may apelyidong Dixon ay hindi mabuting tao. Ang lalaking ito ay mapanlinlang at mabisyo, ang kanyang dila ay parang bulaklak ng lotus, at marami siyang napinsalang tao, kung nasagasaan mo siya, natatakot akong malagay ka sa malaking problema. Nang marinig niyang minamaliit ni Jiang Shuaimang si Alex Dixon, naramdaman agad ni Lu Yanggeo na may nakilala siyang kaibigan sa dibdib, agad siyang naggo ng ngipin at tumango, oo naman, may utang pa akong dapat bayaran sa kanya. Siya ang naging sanhi ng pagkawasak ng aking pamilyang Lu, talagang babayaran ko ang aking dugo, daranasin ko siya ng isang malagim na kamatayan. Si Jiang Shuaimang ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa, nang marinig niya na gustong maghayganti ni Lu Yanggeo kay Alex Dixon, tuwang-tuwa siya na halos tumawa siya ng malakas. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon, at nais niyang balatan si Alex Dixon at matalo siya hanggang mamatay. Ngayong may sama ng loob si Lu Yanggeo kay Alex Dixon, kailangan niyang gamitin ito ng husto. Nagkunwaring galit si Jiang Shuaimang at tumango bilang pagsang-ayon, hindi ko akalain na magiging ganito kabisyo si Alex Dixon, Dr. Lu, hindi ako sanay sa mga bully, nakaganti ka na para sa Lu family, I will support you with all my strength, if you need any help, the National Clinic tutulungan kita, kung may hiling ka, sabihin mo lang sa akin. Inilalabas lang ni Lu Yanggeo ang kanyang galit, ngunit hindi niya inaasahan na papayag si Jiang Shuaimang na tumulong, naantig siya at sinabing may luha sa kanyang mga mata. Creator Jiang, hindi ko inaasahan na ganoon ka matuwid, mayroon kang mataas na moral na karakter. Ikaw nga ang numero 1 banal na karayom sa Yan Capital, mayroon kang parehong moral at artistikong katangian. Mabuti kung hindi niya babanggitin ang numero 1 banal na karayom sa Yan Capital, ngunit nang mabanggit niya ito, agad na nagkaroon ng sama ng loob si Jiang Shuaimang. Noong araw na yun sa Jiang family, wala siyang choice kundi lumuhad sa harap ni Alex Dixon at humingi ng awa na parang aso. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng kaiyahiyang bagay ay hindi kumalat sa labas ng mundo, kung hindi, ang kanyang reputasyon sa Yan Capital ay masisira, at hindi siya magkakaroon ng mukha na lumabas at makihalubilo. Ang mga mata ni Jiang Shuaimang ay kumikislap sa puot, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng katwiran,
sinabi niya sa malakas at malinaw na boses, ang aming National Clinic ay ang halimbawa ng lahat ng mga medikal na practitioner sa mundo. Bukod sa medikal na paggamot, parurusahan din namin ang mga traidor, Dr. Lu. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo, sinusuportahan kita. Labis na naantig si Lu Yangyu, ngunit sinabi niya sa pagkadismaya, hindi masama ang Dixon na yun, at mayroon din siyang grupo ng mga alipor sa tabi niya, napakahirap tanggapin sila. Nakangiting sabi ni Jiang Shuaimeng, gaya ng kasabihan, ang apat na tail ay maaaring magbigay ng 1,000 gintong barya, dahil ang taong ito ay hindi madaling pakitunguhan. Bakit hindi mo atakihin ang mga taong nakapaligid sa kanya? Ipinakilala siya ng hindi direkta at pinapasuko siya. Itong Alex Dixon na ito ay may asawa at mga pamilya sa Yan Capital. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, palaging may kahinaan. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Yangyu, bakit hindi niya naisip ito? Agad niyang sinabing may pasasalamat, salamat sa iyong payo, Creator Jiang, tungkol sa usapin ng paghihiganti. Nais kong talakayin ito sa iyo. Hindi na makapaghintay si Jiang Shuaimeng at agad na tumango sa kanyang ulo sa matuwid na paraan. Supporting justice, I should do so. Tutulungan kitang imbestigahan ang sitwasyon ni Alex Dixon sa Yan Capital, pati na rin ang mga kamag-anak niya rito. Pagkatapos sabihin yon, inutusan niya ang kanyang katulong na isara ang pinto ng opisina at magsimulang makipagplano kasama si Lu Yangyu sa opisina. Mula nang malaman ni Helena na gustong bawiin ni Alex Dixon ang 2 villa, agad siyang nagdulot ng kaguluhan sa bahay at tumanggi na umalis sa Yan Capital kahit anong mangyari. Si Jane Lewis ay orihinal na nagplano na bumalik sa Jinling kinabukasan. Ngunit natakot si Helena na ang nilutong itik ay lumipad at magdulot ng kaguluhan sa bahay, tumanggi siyang umalis kahit anong mangyari. Payo ni Jane Lewis, Nay, hindi ka natitira sa 2 villa na ito ng ilang araw, paano kung may mangyaring masama kay Alex pagdating ng panahon? Pinunasan ni Helena ang kanyang mga luha habang galit na sumisigaw, wala tayong kinalaman sa pagpunta niya sa kulungan, hayaan mo siyang makulong at iwan ang villa, sa oras na yun, magiging convenient din para sa iyo na magpakasal muli. Walang imik si Alex Dixon na nakikinig sa gilid. Sa mata ng kanyang biyenan, walang halaga ang kanyang buhay, kailangan lang niyang iwan ang pera. Malungkot na sabi ni Jane Lewis, Nay, huwag mo nang isipin yun, kung may problema sa villa, kukumpiskahin din ito bilang ilegal na ari-arian. Napaisip si Helena at biglang naramdaman na may problema ito. Agad niyang tinawagan si Alex Dixon, palitan mo ang pangalan ng villa sa hapon, ibigay mo itong villa kay Jane, palitan mo ang malaking villa na yun ng pangalan ko. Hindi na nakatiis si Alex Dixon at malamig na sinabing, imposible. Kahit anong tiis niya, may hangganan, galit si Helena, hinawakan niya ang tasa sa mesa at buong lakas niyang ibinato kay Alex Dixon. Basura, how dare you speak to me like that? Malamig na nakatayo doon si Alex Dixon at mabilis na inabot ang kanyang kamay upang saluhin ang tasa ng tsaa. Kung ang makapal na purple sun teacup na ito ay tatama sa ulo ng isang ordinaryong tao, tiyak na magdudulot ito ng malubhang pinsala. Naglakas loob talaga si Helena na itapon ito, parang hindi niya siniseryoso ang buhay niya. Malamig na bamantong hininga si Alex Dixon at sinabing, Helena, makinig kang mabuti. Ako ang namamahala sa Yan Capital, kung hindi ka masaya, sumakay ka sa eroplano ngayong gabi at bumalik sa Jinling. Pagkatapos sabihin yon, hindi niya pinansin si Helena at binasag ang tasa ng tsaa sa lupa, tumalikod siya at umalis. Bang, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang tasa ng tsaa ay nahulog sa lupa at nagkapira-piraso, tumalsik sa sahig ang mga piraso ng palayok. Sa sobrang takot ni Helena ay natigilan siya, gulat na napatingin siya sa likod ni Alex Dixon. Sandali ding natigilan si Jane Lewis, hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay may ganito kalamig na panig. Sa isang iglap, tumalikod si Helena at galit na tumayo at nagmura. Basura, sino ka ba sa tingin mo? Tumigas na ang mga pakpak mo, di ba? Naglakas loob kang magbasag ng mga gamit sa bahay? Mas mabuting huwag ka nang bumalik kung may kakayahan ka, kung hindi, bubugbugin kita ng Wallace sa labas ng pinto.
Sa sobrang galit niya ay sumakit ang atay niya. Ang basurang ito ay kadalasang pinapagalitan niya ng husto na hindi man lang siya ng ahas na umutot. Ngayong dumating siya sa Yan Capital, talagang naging matapang siya at naglakas loob na maghagis ng tasa sa harap niya. Pinigilan ni Jane Lewis ang kanyang pagkabigla at nakasimangot na sinabi kay Helena, "Nay, malayo na ang mararating mo. Payag kang makulong si Alex para sa pera. Itong villa na ito ay ibinigay ng ibang tao kay Alex, pangalan man niya yun, o hindi ay hindi pa sigurado, kailangan mong okupahin ang villa at huwag umalis. Kung makukulong si Alex dahil dito, titirahin mo ang pera mula ngayon, hindi na rin ako babalik sa Shu family." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad na rin palabas. Mabilis na sumigaw si Helena, "Anak, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti." Ngunit lumabas na ng sala si Jane Lewis nang hindi lumilingon at hindi siya pinansin. Galit na galit si Helena na puno ng galit ang tiyan niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang manugang na basura ay lalong nagmamatigas. Inalalayan siya noon ng kanyang anak, ngunit ngayon ay para na itong nakainom ng pampakalma at hindi nakinig sa kanya. Kung hahayaan niya si Alex Dixon na magpatuloy sa pagiging matigas ang ulo, ano kaya ang posisyon niya sa Lewis family? Marahil kahit na ang kanyang anak na babae ay tutulong kay Alex Dixon sa hinaharap at hindi kikilalanin siya bilang kanyang ina. Kung alam niya ito ng mas maaga, baka hindi na niya hinayaang magpakasal ang kanyang anak at magpakasal sa walang kwentang tao. Gayunpaman, labis na nag-aalala si Helena tungkol sa pangalan ng villa na ito. Hindi niya nakita kung sino ang may-ari, ngunit nag-aalala siya. Sa pag-iisip nito, agad na tumayo si Helena at lumabas ng pinto. Gusto niyang pumunta sa property center at tingnan kung sino ang may-ari ng dalawang villa. Pagkatapos, tatanungin niya kung maaari itong baguhin sa kanyang pangalan. Minsang naglakad-lakad si Helena sa opisina ng ari-arian, ngunit ginamit ng tao ang pagkapribado ng may-ari bilang dahilan at hindi siya pinapansin. Sa sobrang galit niya ay nagmura siya sa pinto ng kalahating oras bago siya tuluyang pinalayas ng mga security guard. Puno ng galit si Helena habang galit na naglalakad patungo sa bahay. Kinailangan niyang makahanap ng pagkakataon na maipaliwanag kay Alex Dixon ng malinaw na kailangan niyang palitan ang villa sa kanyang pangalan. Abangan ang susunod na kabanata.